What's up guys? Game 3, game number 3, history. History to. After 27 years, bumalik sa Madison Square Garden ang laro ng NBA Finals. Pero unfortunately, kinuha ng San Antonio Spurs ang Game 3. 2-1 na sa score na 115 San Antonio, 111 New York. Grabe ang nangyari sa laban. Victor Wembanyama nakagawa ng history. Youngest player sa NBA history na nakagawa ng 30 points, 5 rebounds, and 5 assists. Nakuha ng San Antonio ang dikdikang panalo sa Game 3. Kasi kaya nga dikdikan, first quarter lang hanggang fourth quarter. Talagang magkalapit lang score, hindi nagkakalayo ng lamang, hindi nagkakalayo ng mga puntos. Dito sa Game 3 ng NBA Finals na umiscore nga ng 115 to 111 na nakuha ng San Antonio Spurs laban sa New York Knicks sa bahay nila sa world famous arena na the Madison Square Garden. Dahil dito, naputol ang 13-game winning streak ng New York Knicks sa playoffs. 13-1 na sila ngayon. Kanina, bago mag-game 3, 13-0 ang naging kartada ng winning streak ng New York Knicks dito sa playoffs. Grabe. Ito ay pangalawa sa pinakamahabang winning streak sa NBA. Pang-una nga yung sa Warriors, 15-0 ba? 16-0. Basta something like that sa unang-una sa history ng playoffs yung sa Warriors. Nakinoach din ni pangalan siya, Mike Brown? Si Mike Brown. Grabe. Siya may hawak na pinakamahabang winning streak sa playoff history. Yung sa Warriors at ngayon sa New York. Grabe. Ngunit hawak pa rin nila ang serye sa 2-1. Lamang pa rin na isang laro ang New York. Kaya kailangan sa Game 4, sa Webes to gaganapin. Game 4, Webes sa atin. Kailangan yung gameplay, yung game plan ng Spurs intact pa rin, hindi mag-relax kasi delikado pa rin sila kung ma-3-1 sila sa Webes. Kailangan tuloy-tuloy pa rin yung adjustment. Ang ganda nung ginawa kanina, talaga the best talaga. Isa sa pinakamagandang laro na napanood ko. Para sa mga highlights kung saan naging dikdikan ang laban bago tuluyan nakuha ng Spurs ang panalo sa halftime. Grabe. Ito ang mga manlalaro na nanguna sa Game 3 para sa magkabilang koponan. Pareho nagpakita ng all-star performance ang mga pangunahing manlalaro mula sa magkabilang koponan. Victor Wembanyama, 32 points, 8 rebounds, 6 assists, and 3 blocks. Jalen Bronson, 32 points, nakipagsabayan sa clutch scoring. OG Anunoby, ang nag-score ng 28 points, 9 out of 13 shooting sa field. Grabe. Stephon Castle, 23 points, kabilang ang clutch 3-pointer at free throws para maselyohan ang panalo ng Spurs. Pangkalahatang conclusion takeaway sa laro, Spurs resiliency. Ipinakita ng San Antonio Spurs na kaya nilang tapusin ang laro matapos mawalan ng maagang kalamangan. Bumulusok ang Knicks sa second quarter. Si Wembanyama ay naging pangalawang pinakabatang player sa kasaysayan ng finals. Kasunod ni Magic Johnson. Pangalawa siya sa pinakabatang manlalaro sa kasaysayan. May score ng 30 points, 5 rebounds, and 5 assists sa isang finals game. Kulang sa suporta ang Knicks. Naging tahimik ang kanilang mga key players tulad na nina Karl Anthony Towns at Mikal Bridges na nagkombina ng 11 puntos at 0 out of 5 shooting sa 3-point line. Grabe. Maaari nyong subaybayan ang opisyal na serye at player stats at mga schedule sa pagpapatuloy ng playoffs sa NBA playoff stats. Kung kailangan nyo ng karagdagang impormasyon sa mga sumusunod na game at schedule standings, maaaring bisitahin ang NBA Finals Recap, nba.com. Pwede nyo bisitahin yan. Napakaganda ng laro at see you guys on Game 4, God willing, sa Webes. Kanino ka? San Antonio Spurs o New York Knicks? God bless you all. Peace ya.